Sir Pogi, bili ka na po. Fresh na fresh pa tong mga to. Perfect na perfect para sa misis mo. Maaga pa lang ay abala na si Gwen sa bulaklakan sa dangwa. Suot ang simpleng apron. May bulaklak na nakaipit sa likod ng tenga habang masigla niyang inaayos ang mga bouquet sa harap ng flower shop ni Aling Sylvia kung saan siya namamasukan. Mainit na ang sikat ng araw pero mas mainit ang energy niya. Si Gwen Custodio 23 taong gulang, isang simpleng dalagang Filipina, may morenang balat, mahaba tuwid na buhok at mga matang laging may kislap ng pag-asa. Hindi man matangos ang kanyang ilong at may ilang tigyawat sa muka, hindi may kakailang likas niyang ganda. Payat siya, ngunit may banayad na kurba at may simpleng anyo. Mag-isa na lang siyang namumuhay mula nang pumanaw ang lola niyang umampun sa kanya. Natigil din siya sa pag-aaral, ngunit patuloy siyang nagsusumikap na makaipon sa pag-asang makabalik muli sa kolehiyo. Magkano dito sa isang bouquet ng sunflower, miss? Tanong sa kanya ng kausap niyang lalaking customer. 400 lang po sir, for 10 pieces na. Libre na po ang arrange at may kasama pang special wrapper, fillers at saka personalized note. O sige nga, pabili ako. Pang peace offering lang sa misis kong nagtatampo. Parang napipilitang tugon ng lalaki habang kumakamot pa ito sa ulo. Ayan kasi sir, ba't nyo naman kasi pinagtatampo si ma'am? Ayan tuloy, napagastos kayo. Natawa na lang silang pareho. Patuloy silang nag-uusap habang inaayos ni Gwen ang bouquet ng sunflower. Salamat po sir, balik po kayo dito ah. Nako, sana naman sa susunod kong pagbalik dito para sa celebration namin ng Valentine's, hindi na pang peace offering. Sandali pa silang nagtawanan hanggang sa tuluyan ng makaalis ang kaniyang pangbuena manong customer. Naks naman, may benta na kagad si Gwen. Napatingin si Gwen sa nagsalita. Yun ay si Lance na naman, ang tindero sa kabilang stall na panayang pangasar sa kanya araw-araw. Si Lance naman ay 25 taong gulang, katamtaman ng taas, moreno at may kakisigan sa simpleng ayos. May dimple sa pisngi na lumalabas tuwing umingiti at madalas itong ngumiti kapag si Gwen ang dahilan. Galingan mo kasi sa pagbebenta, hindi yung ibabalandra mo yung hubad mong katawan, wala ka namang abs, hindi ka tuloy makabenta. Nasanay na lang din si Gwen na asarin ito dahil yun ang halos nakagawian nila. Ayos lang kahit wala pa akong buena mano, at least sa puso ko, ikaw ang numero 1. Pick-up line ni Lance sabay kindat sa kanya dahilan para mapairap na lang siya. Ang corny mo, Lance? Kahit yung mga binibenta mong bulaklak, malalanta dahil sa kakornihan mo. Di bali ng malanta, basta ikaw ang aking sinisinta. Sana feelings mo na lang ang malanta para matapos na tong araw-araw mong kakornihan, wala ka namang pag-asa. Nagsitawa na ng mga tindera sa paligid nila na hindi nila namalayang nakikinig na pala. Si Aling Sylvia naman ay pasimpleng nanunood mula sa loob habang umiinom ng kape. Alam mo Gwen, kung bulaklak ka, ikaw ang gumamela. Kahit simpleng tignan sa mata, ikaw ang pinakamaganda. At kung gumamela ako, ikaw naman ang makahiya. Alam mo kung bakit? Kasi konting hawak lang tiklop ka na kagad. Aray! Payag ka nun, Lance. Tiklop ka daw pala eh. Hindi na napigilan ng isang ale na makisingit sa kanilang dalawa para asarin ang binata. Lalo namang nagtawanan ng ibang nakikinig. Ang iba'y nag-cheer pa kay Lance para bumanat ulit. Paano kung maging rosas ako? May tinikman, at least paborito mo. Dahil doon ay mas lalong lumakas ang loob ni Lance kaya hindi ito nagpaawat. Dahilan para ulanin si Gwen ang panunukso. Kahit pa rosas ka, kung ugat mo naman ay fake, hindi ka pa rin tatagal sa puso ko. Aroy, fake ka raw Lance. Anong isasagot mo? Sabat naman ang isa pang lalaking tindero na mukhang nag-i-enjoy sa mga banat nilang dalawa, kaya mas pinagsasabong pa sila. Kung ikaw naman ang bouquet, ako naman ang ribbon na handa kang itali at protektahan. Araw-gabi, mapa-rain or shine man. Inula na naman ang panunukso si Gwen at umarte siya na parang masusuka. Sorry, allergic ako sa mga commitment ribbon. Gusto ko free range walang tali. Grabe, Gwen!
Puro pang babastard at pang friendzone ang banat mo ah. Kontra sa kanya ng isa pang tindera na parang ito pang mas nasasaktan para kay Lance. Gwen, kung ako ang petals, ikaw naman ang stem. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ako buo kung wala ka. Patuloy pa rin sa pagbanat si Lance kahit hindi niya makuha-kuha ang kiliti ng dalaga. Kung ako ang stem, ikaw ang basurang dahon na tinanggal kasi panira ka sa bouquet. Nagtawanan ng mga tindera. Si Lance naman ay tinapik ang dibdib na kunwari nasaktan. Grabe ka, Gwen. Baka ikaw na talaga ang national heartbreaker ng Dangwa. Hindi ako heartbreaker, Lance. Ikaw lang talaga ang consistent sa pagiging busted. Nagtawanan ulit ang mga tao sa paligid. Matapos yon, ay bumalik na sila sa normal lalo pa ng unti-unti nang dumadagsa ang mga customer. Kinagabihan, habang abala si Gwen sa pag-aayos ng mga nalalabing bouquet at pagsasara ng flower shop, lumapit sa kanya si Aling Sylvia, ang may-aring ng bulaklakan. Bit-bit nito ang kanyang basahan at may pilyang ngiti sa labi. Gwen, bakit parang binabasted mo talaga si Lance? Kanina pa yun mukhang ewan. Wala sa mood habang inaayos yung stall nila. Parang nawala ng gana dahil lang sa'yo. Napatingin si Gwen sa kanya at napailing. Si Aling Sylvia ay 45 taong gulang. May kayumangging balat, bilugan ng katawan at laging nakapusod ang makapal niyang kulot na buhok. Matapang ang mga mata at madalas nakakunot ang noo kaya't mukha siyang masungit sa unang tingin. Pero sa likod ng matigas na tindig, may inaangking malasakit sa mga taong tinuturing nitong pamilya. At ang totoo, siya'y malambing pa. Hay nako, Nay. Araw-araw na lang yun si Lance. May pa-pick up line, magpapakyut. Kahit anong gawin niya, wala namang uubra sa akin. Gumuso si Aling Sylvia na animoy nangaasar pa. Ito naman, lagi mo nalang sinasaktan si Lance. Gusto ka nga yata ng tao eh. Kung totoo man po yan di mas kailangan ko siyang iwasan at hindi pagbigyan. Bakit naman, Iha? Gwapo naman si Lance, mabait pa. Marami nga rin sa mga tindera rito ang nagkakagusto sa kanya. Takang pangangatwiran ni Aling Sylvia. Sa boses nito, parang boto ito sa binata para kay Gwen. Okay na po ako sa buhay kong simple. Itong pagbebenta ng bulaklak ang importante sa akin. Ekis po sa love life na yan. Naglakad siya papasok sa tindahan. Bit-bit ang ilang natirang bouquet habang nagsasalita pa. Wala pa po sa isip ko ang ganyang bagay, Nay. Sagaba lang po yun sa goal ko. Alam niyo naman po kailangang makabalik ako sa pag-aaral. Yun po muna ang priority ko. Abay, ikaw ang bahala. Pero hindi mo rin alam. Baka si Lance pa palang maging inspirasyon mo. O di kaya malay natin, sagutin niya ang pag-aaral mo. Patuloy ni Aling Sylvia sabay tawa ng malambing. Kaya nga po ako nagsisikap at nagsisipag dito sa flower shop mo, Nay, para makaipon. Ayoko pong iasa sa ibang pangarap kong makapagtapos sa pag-aaral. Kung kailangan kong magdoble kayod, gagawin ko. Kasi pangarap ko at ni Lolang nakasalalay dito. At mas may inspire ako kung paghihirapan ko yun. Ikaw talaga. Kaya hanga ako sa'yo eh. Pues, kung alam mong yan talagang makakabuti para sa'yo, ituloy mo lang yan. Basta kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Hindi napigilan ni Gwen ang sariling mapangiti dahil sa sinabi ni Aling Sylvia. Oh, see? Kaya hindi ko po kailangan ng love life kasi sa'yo pa lang ang swerte ko na po. Para ka putong bulaklak namumukadkad ang kabaitan at kagandahan. Asus, nambola pa Mabuti pa'y tapusin na natin ang pagliligpit para makauwi na rin tayo. Maya-maya tuluyan ang naisara nila Gwen ang flower shop. Bit-bit ang shoulder bag at ilang tinapay na tinira niya para may almusal kinabukasan. Nagsimula na siyang maglakad pa uwi. Tahimik na ang paligid. Kakaunti ng mga jeep at tricycle na dumaraan sa gilid ng dangwa. Ang ilaw ng poste ay malabo pero sapat na para makita niya ang daan. Habang naglalakad, narinig niya pa na parang may nag-aaway sa may kanto. Agad niyang binagalan ng paghakbang at nakiramdam. Doon niya nakita ang isang batang babae na umiiyak. Si Rita, 5 taong gulang. Nakasuot ito ng kupas na damit, marumi ang katawan at may hawak na karton.
Pero gusto ko pong mag-aral, Nay. Sila Jasmine nga po nag-aaral eh. Sambit ni Rita habang kaharap ang nanay nito na mukhang pagod at seryoso ang muka. Anong aral-aral? Akala mo ba mabubuhay tayo sa pag-aaral na yan? Hindi! Kaya mas mabuti pang iyong pangangalakal ang atupagin mo para naman may silbi ka at may makain tayo. Pero Nay, gusto ko pong mag-aral. Sabi ni Jasmine, hinahanap daw po ako ng teacher namin eh. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ng bata matapos itong hilahin ng nanay nito sa braso at bahagya itong hinila paangat. Pansin sa mukha ng bata na nasasaktan nito. Ang sabi ko, hindi ka mag-aaral. Naintindihan mo? Ilagay mo yun sa maliit na kukote mo kung ayaw mong dito ka matutulog sa kalsada ngayong gabi. Sigaw ng nanay ni Rita habang dinuduro at tinutusok ang ulo niya gamit ang daliri nito. Kaya napapailing na lang ang bata habang mas lumalakas lalo ang pag-iyak. Hindi na nakatiis si Gwen. Dali-dali niyang nilapitan ng mag-ina. Ate, bitawan niyo po ang bata. Nasasaktan po siya sa ginagawa niyo eh. Sino ka ba? Ba't ka ba nangingialam ha? Nabitawan naman ito ang bata at siya tuluyang nasigawan nito. Pasensya na po ate, pero maawa naman po kayo sa bata. Ang gusto lang naman niya makapag-aral. Hindi niyo na po siya kailangan saktan ng ganon. Kalmadong paliwanag niya rito. Wala kang karapatang questionin ang pagdidisiplina ko sa anak ko. At saka wala kang alam, kaya huwag kang makialam dito. May alaman po ako o wala, mali pa rin yun. Tsaka pwede niyo pong disiplinahin ang anak mo sa maayos na paraan. Ang dami mong satsat! Kung nagmamagaling kayo di sa'yo na yung batang yan. At ikaw naman Rita, huwag kang uuwi hanggat wala kang dalang pera. Matapos yung sabihin ng nanay nito, mabilis na itong umalis kaya naiwan si Gwen kasama ang bata. Bata, Rita ang pangalan mo hindi ba? Baling niya rito habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Opo ate. Halika, maupo muna tayo dito. May tinapay ako dito. Say na lang, kain ka muna. Alok ni Gwen sa bata habang marahan niya itong hinihila papunta sa may sulok at naupo sila sa gilid sa may tabing kalsada. Pero ate, kailangan ko na pong mga lakal. Narinig mo naman po ang sabi ng inay, hindi raw ako makakauwi hanggat wala akong dalang pera. Malungkot na tanggi ng bata. Huwag mo nang isipin yon. O heto, tinapay tapos bibigyan kita ng 100 para hindi ka na mga lakal ngayon. Okay ba yon? Inabot niya sa bata ang pera at ang tinapay. Nagulat naman ito sa ginawa niya. Talaga ate? Para sa akin to? Oo naman, kaya halika dito. Tabi tayo tapos kainin mo muna yung tinapay. Sumunod naman ang bata. Mabilis itong tumabi sa kanya at kumagat sa tinapay na tila gutom na gutom ito. Kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng awa. Rita, may tanong ako. Bakit ba gusto mong mag-aral? Natigil naman ang bata sa pagkain at napangat ito ng tingin sa kanya. Naiinggit po kasi ako sa mga kalaro ko. Kasi sila, pinapayagang mag-aral ng mga magulang nila. Gusto ko rin po kasing pumupunta sa school tapos paglaki ko, gusto ko pong maging teacher. Parang pinipiga ang puso ni Gwen sa narinig. Naantig ang kanyang puso para rito. Sa murang edad nito, marunong ng mangarap si Rita para sa kanyang kinabukasan. Nakakatuwa ka naman Rita. Alam mo, kung gusto mo talagang mag-aral, may naiisip na paraan si ate. Ano po yun? Tanong nito na tila nabuhay ng pag-asa. May libreng pagtuturo tuwing linggo dyan malapit sa may barangay hall. At alam mo ba? Ako yung nagtuturo ron bilang volunteer teacher para sa mga batang hindi pa kayang mag-aral sa mga paaralan. Inaayos niyang damit ni Rita habang nagpapaliwanag dito. Kung okay lang sa'yo, baka pwede kitang isama ron. Walang bayad yun. Magbabasa lang tayo, magsusulat, magdodrawing tapos kaunting kwentuhan. At minsan, nagbibigay pa ng libreng merienda si Kap. Natuwa si Rita sa nalaman. Ngunit ilang segundo lang ay muling sumilay ang lungkot sa mukha nito. Gusto ko po sana ate,
Pero mapapagalitan po ako niya ng inay kapag nalaman niya. Tapos kailangan ko rin pong mga lakal. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yun. Tuwing linggo lang naman yun kaya bibigyan na lang kita ng pera katulad ngayon para hindi mo na kailangang mga lakal. At dapat, secret lang natin to para hindi malaman ng nanay mo. Ayos ba yun sa'yo? Kita niya ang kasiyahan sa mukha ni Rita kaya hindi niya napigilang mapangiti. Payag po ako ron, ate. Promise po, secret lang natin to. Ayan, kaya huwag ka nang malulungkot at mainggit sa mga kalaro mo ha. Okay? Simula ngayon, si Ate Gwen ang magiging teacher mo. Nagulat na lang siya nang bigla siyang yakapin ni Rita. Hindi naman siya nagdalawang isip na yakapin ito pabalik kahit alam niyang musmusin ang bata. Salamat ate, hulog ka po ni Papa Jesus sa akin. Wala yon, mabait ka kasing bata kaya hindi ka pababayaan ni Papa Jesus. Tugon niya habang marahang hinihimas ang ulo nito. O sige na, umuwi ka na, gabing-gabi na oh. Kumawala naman ang bata sa pagkakayakap sa kanya at magiliw siyang nginitian nito. Opo ate ganda, salamat po ulit tsaka mag-iingat ka po pa uwi ha. Oo ikaw rin, basta wag mong kakalimutan ha. Kita na lang tayo sa may barangay hall. Sa ngayon kasi, wala pang budget ang barangay para sa silid na gagamitin natin. Kaya dun muna tayo mag-aaral sa ilalim ng malaking puno. Matapos niyang sabihin yon ay patakbo pang umalis si Rita na animoy excited na agad itong sumapit ang linggo. Napabuntong hininga na lang si Gwen habang pinagmamasdan ng bata papalayo. Kawawa naman ang batang to. Kung sino pa talagang may pangarap sa buhay, sila pang hindi makapag-aral. Bulong niya sa sarili bago nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Makalipas ang ilang araw ay dumating na ang Valentine's Day, ang araw ng mga puso. Samantalang sa Dangwa ay parang piyesta. Mula umaga pa lang, wala nang patidang pagdagsa ng mga mamimili. Gwen, pakikuha yung order ni Ma'am Sarmiento. Yung pink roses na may stargazer at pink wrapper. Bilis! Nagmamadaling utos ni Aling Sylvia. Opo, Nay. Saglit lang po. Sumisigaw si Gwen habang dali-daling nag-aayos ng bouquet. Pawis na pawis at gulo na ang buhok. At lagpas-lagpas na ang ipit. Miss, order ko po yung carnation arrangement para kay Ma'am Lizelle. Yung may heart-shaped balloon ha. Natataranta namang sumunod si Gwen sa bagong dating na customer kahit meron pa siyang pinagkakaabalahan. Opo, ito na po. Wait lang po kayo ha. Pasensya na po talaga, ang dami lang po kasi talagang customer ngayon. Nang matapos siya sa pag-aayos ng order at maibigay yun sa customer, lumapit si Aling Sylvia na may daladalang logbook. Gwen, hindi pa rin ba dumarating si Eddie? Di ba may isa tayong VIP customer na nagpa-reserve ng bouquet? Yung taga Valle Verde. Sige po, Nay. Tatawagan ko na po si Kuya Eddie. Mabuti na lang ay nasanay na si Gwen sa pagmumultitask. Habang nag-a-arrange ng bouquet, inilagay niya sa pagitan ng kaniyang balikat at tenga ang cellphone habang hinihintay na sagutin ang tawag. Nay, hindi pa po sumasagot si Kuya Eddie. Nakailang dial na po ako. Baka hindi pa rin tapos sa pagdi-deliver. Nag-aalalang pag-imporma ni Gwen. Diyos ko, ngayon pa talaga natagalan si Eddie. Paano ngayon yan? Kung ayos lang sa'yo, Nay, ako na lang po kayang mag-deliver. Baka malate pa tayo kung hihintayin pa natin si Kuya Eddie na bumalik. Pagboluntaryo ni Gwen. Oh sige, mabuti pa nga. Ikaw na muna. Alam mo naman yung daan papuntang Valle Verde, hindi ba? Hindi po masyado pero ako na pong bahala. Magtatanong-tanong na lang po ako doon. Paliwanag ni Gwen habang kumakamot sa ulo. Naisip niya kasi na ang lakas niyang magpresenta pero hindi naman pala niya gaanong alam kung saan yun dadalhin. Oh sige, kaya mo na yan. Nakalabel na rin ng order. Nasa ibabaw ng storage box. Nakapak na. Pakidala na lang at pakidouble check ha. Importante yun. Paalala sa kanya ni Aling Sylvia. Nagsimula na rin ito sa pag-arrange ng mga bulaklak. Sige po, Nay. Hinanap niya ang nakapak na bouquet at nilagay niya roon ang label na For Mr. Limuel Samaniego, February 14, 4 p.m., Private Garden,
Mukha namang magandang pagkakaayos. May ribbon pat card. Basta na lang niya itong kinuha at nawala sa isip niyang i-double check dahil sa pagmamadali. Mabilis siyang sumakay sa motorsiklo. Bit-bit ang buke. Mabuti na lang ay marunong siyang magmotor. Gumamit na lang din siya ng Google Maps para madaling mahanap ang lokasyon. Maya-may napahinto na lang si Gwen sa pagmamaneho. Bakit dito ako tinuro ng Google Maps eh? Putol na ang kalsada dito. Saan ako mapapadaan dito? Sa Talahiban? Saan ako dadalhin ito? Reklamo niya sa sarili at pinatay na lang niya ang cellphone dahil wala namang silbi ang map. Matapos yon ay pinaandar na lang niya ang motorsiklo pabalik sa dinadaanan niya kanina. Ate, excuse me po. Pwede po bang magtanong? Huminto si Gwen sa harap ng isang sari-sari store kung saan niya nakita roon ang isang babae na nakatayo. Sige po. Ano po yun? Saan po ba dito ang Valley Verde? Sandali namang napaisip ang babae sa tanong niya. Valley Verde? Naririnig ko na yan eh. Hindi ako sigurado pero ang alam ko, dyan yan sa kabilang way. Kumaliwa ka lang po tapos kumanan ka sa dulo. Tapos dun ka na lang po magtanong. Ang alam ko malapit na yun dun. Pasensya na po, bago lang din kasi ako dito. Ganun po ba? Sige po, maraming salamat. Nagpatuloy na ulit siya sa pagmamaneho. Mariin niyang itinatak sa utak ang sinabi ng babae para hindi magkamali, lalo pat ang dami ng pasikot-sikot dito. Nang may makita si Gwen na isang guard na nagbabantay sa isang malawak na bakanting lote, lumapit siya doon para magtanong. Hello po, Manong Guard. May itatanong lang po sana ako. Naliligaw yata ako eh. Anong tanong mo, miss? Alam niyo po ba kung saan dito yung Valley Verde? Ay miss, ang layo na nang inabot mo. Nadaanan mo ba kanina yung malawak na park doon na may fountain? Yung kalapit ng simbahan? Tugon ng guard na parang nagpipigil ng tawa dahil sa sinapit niya. Opo, doon ako dumaan kanina. Kung ganon, pag galing dito, kakanan ka ron tapos iikot ka papunta sa likod ng simbahan. Pagdating doon may makikita kang barbershop. Kumanan ka ron, tapos dire-diretsuhin mo lang. Madali mo na lang makikita ang Valley Verde doon. Ang layo na pala ng inabot ko. Doon lang pala ang daan. Sige po Manong, salamat po. Napakamot na lang si Gwen sa kanyang ulo matapos yon ay pinaharurot na niya ang sasakyan pabalik. Lalo pat 4:00 na sa hapon, kaya late na talaga siya. Diyos ko, dito lang pala kita matatagpo ang Valley Verde ka. Napasinghal na lang si Gwen nang makarating na siya rito. Halos 1 oras din siyang naligaw-ligaw. Pagdating niya sa mismong address, isang malawak na private garden ang tumambad sa kanya na may gazebo at fairy lights. Halatang may espesyal na okasyon. Patakbo siyang pumasok sa loob kung saan sa di kalayuan ay natanaw niya ang isang lalaki sa dulo. Napansin ang pagiging balisa at hindi mapalagay sa paglalakad pa roon at parito. Excuse me sir, ikaw po ba si Mr. Lemuel Samaniego? Hinihingal pa siya nang makalapit dito at nauutal na nagtanong dahil hindi maitanggi ni Gwen na starstruck siya sa binata dahil hindi pang karaniwang Pinoy ang itsura nito. For goddamn sake, bakit ngayon ka lang? Kanina pa naghihintay ang girlfriend ko. Bulalas nito na hindi man lang sinagot ang tanong niya. Si Lemuel Samaniego ay 29 na taong gulang at CEO ng Samaniego Vista Corporation. Ito ay may dugong Kastila kaya't kapansin-pansin ang kaniyang mapusyaw na kayumangging balat. Matangkad siya, nasa 6 feet ang height, matipuno ang katawan at likas ang tikas sa bawat kilos. Makapal at bahagyang wavy ang itim niyang buhok na bumabagay sa matalim niyang mga mata at matipuno niyang panga. May kagwapuhan siyang taglay na mayahalin tulad sa isang Hollywood actor, mapang-akit, disente, at may karismang hindi mahirap mapansin. Sorry sir, naligaw-ligaw po kasi ako habang papunta dito kaya medyo... Hindi niya nagawang tapusin ang pagpapaliwanag ng basta na lang hinablot ng lalaki ang buke mula sa kamay niya, sabay takbo paalis. Hala sir, teka lang, hindi ba po bayad yan? Mabilis niyang hinabol sa Lemuel. Ngunit natigilan siya nang makitang lumuhod ito sa harap ng isang babaeng nakatayo
at may takip na blindfold sa mga mata. Nakita niyang sumaniya si Lemuel sa isang kasamahan nito para alisin na ang takip na blindfold sa mata ng babae. Kasabay sa pagkaalis ng blindfold nito, ang pagtanggal ni Lemuel sa balot ng buke. My queen, Eloisa, will you me? Biglang natigilan si Lemuel nang ma-realize nito ang hawak-hawak na buke. Maging ang babae ay kikiligin na sana, ngunit biglang naudlot matapos makita ang bulaklak. What the hell? Are you serious, Lemuel? Sabi na nga ba prank mo lang to. Bulyaw ng babae sabay padabog na nagmarcha paalis. Mabilis namang tumayo si Lemuel at hinabol ito. Eloisa, teka lang, let me explain. Nahinto si Lemuel sa sasabihin nang malakas siyang sampalin ni Eloisa ng sandaling humarap ito. Nanlalaki naman ang mga mata ni Gwen na napataki pa siya ng bibig matapos masaksihan ang nangyari. How dare you! I don't need your freaking explanation! Pagkasabi nun ng babae ay mabilis na itong tumakbo papalayo. Naiwan naman si Lemuel na kahawak pa rin sa pisngi niyang nasampal ng dalaga. Napansin ito ang isang card sa buke, kaya kinuha ito ni Lemuel at binasang nakasulat doon. In loving memory of Mami Rosita, mahal na mahal ka namin. Mabilis nitong tinapon ang bulaklak dahil sa nabasa. Nang humarap ito kay Gwen, pansin ang pagngit-ngit ng mga ngipin nito habang humihigpit ang pagkakadiin ng panga. Halos manginig naman ang tuhod ni Gwen dahil sa kaba habang naglalakad papalapit sa kanya ang binata. Sir Lemuel, Sir... Ano to? Bakit bulaklak sa patay ang dinala mo? Singhal nito sa kanya. Sir, pasensya na po. Nagkamali po yata ako ng nakuha. Nakalimutan ko pong i-double check. Pansin sa mata ng binatang pagiging dismayado habang umiiling ito. Ano ba? Stop recording! It's already a mess! Hindi niyo ba nakita? Sigaw na Lemuel sa mga kinuha niyang videographer na patuloy pa rin sa pagre-record bago ito muling humarap kay Gwen. Paano ngayon yan? Dahil sa kapalpakan mo, nasira na ng tuluyan ang wedding proposal ko. You turned my special moment into a complete disaster. Napayuko na lang si Gwen habang tinatanggap ang paninirmon ni Lemuel dahil aminado naman siyang kasalanan niya yon. Pasensya na po talaga, sir. Wala po talaga akong intensyon na mangyari to. Sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Napansin ni Gwen ang mga mata ni Lemuel na nanlilisik. Ang bigat ng tingin nito ay damang-dama niya. Parang nagsisisi pa siya na pinili niya pang magsalita. Itama? Paano mo pa ito may tatama? Nakita mo naman na umalis na si Eloisa. All I need is for you to pay for what you have done. Anong ibig niyo pong sabihin, sir? Tanong niya. Nalilito at kinakabahan. Sinusubukan niyang maghanap ng kahit anong senyalis ng pag-unawa sa mga mata ng lalaki. Ngunit wala itong pinapakitang ganon. Natahimik sandali si Lemuel na tila nag-iisip. Makalipas ang ilang segundo, tumango-tango ito. I'll make it simple for you. Sambit ni Lemuel. Ang kanyang boses na kanina'y galit, napalitan ng pagiging kalmado na siyang ipinagtaka ni Gwen. May ipapagawa ka po ba sa akin? Mas maganda siguro kung makikilala mo muna ako. Well, for your information, I am Lemuel Samaniego, the CEO of Samaniego Vista Corporation. I'm perfectly sure you're familiar with that company. Napanganga na lang si Gwen matapos niyang malaman ang mga bagay na yon. Sa ayos at bihis ng binata, hindi nga nakapagtatakang CEO ito. Patay ka ngayon, Gwen. Sa dami ng pwede mong mapahamak, talagang sa CEO ka paminalas. Bisit naman na araw to. Reklamo ni Gwen sa sarili at hindi niya magawang tingnan sa mga mata ang binata. And as a businessman, I need to settle things. I'm currently involved in a family matter, wherein something that requires me to be legally married before I can claim a very important asset. Hindi agad nakasunod si Gwen sa sinabi ni Lemuel, kaya napaangat tuloy siya ng tingin dito. Hindi po kita masyadong maintindihan, sir. Pwede mo po bang ipaliwanag ng maigi? Base sa last testament ng lolo ko,
dapat daw ang tagapagmana ay kailangang kasal na bago mag 30 years old para legal na may pamana ang ari-arian. And guess what? 2 araw mula ngayon, birthday ko na. At oo, magti-30 na ako. Nabigla si Gwen sa sinabing yun ni Lemuel. Hindi niya inaasahan na may ganitong dahilan ng lalaki. So, ano pong kinalaman ko dito? Bakit niyo po sinasabi sa akin to? Yung proposal ko kay Eloisa kanina, palabas lang namin yun. Gawa-gawa lang namin yun para makuha ko ang ari-arian. Nagulat na naman si Gwen sa kanyang nalaman. Talaga? Ibig sabihin ginamit mo lang yung Eloisa? Parang ganun nga. Yun lang ang naisip kong solusyon para mas mapadali. Ginawa kong lahat para mahulog siya sa akin. Pero dahil sa pagkakamali mo, nauwi ang lahat sa wala. Ang tono ng boses ni Lemuel ay tila kinokonsensya siya sa nagawa niya. Bakit mo nga po sinasabi sa akin to? May maitutulong po ba ako para naman makabawi ako sa pagkakamali ko? That's the point. Dahil ikaw may kasalanan kung bakit nasira ang plano ko. Dahil sa mali mong bouquet, naisip kong ikaw na lang ang pakasalan ko. Ano? Ako ang pakakasalan mo, sir? Gilalas ni Gwen. Parang mapuputol ang kanyang ugat sa leeg matapos niyang sumigaw dahil sa gulat. Yes, you heard that right. You and I will get married. And trust me, this won't be just some ordinary marriage. It will be real, an official, legal marriage that will give me the rights to inherit my family's estate. Ngayon ay biglang natuliro si Gwen. Patuloy na nag-iisip kung anong klaseng kalokohan ito. Bakit ako, Sir Lemuel? Hindi pa ako ready sa ganito. Hindi ko kayang magpakasal ng gano'n na lang. I get it. Pero wala ka ngayong choice. Sir, parang awa mo na. 23 years old pa lang ako. Masyado pa akong bata para sa ganito. Tanggi ni Gwen na halos lumuhod na siya sa harap ng binata. So, 23 sa legal age. Pero sir... Walang pero. Di bang sabi ko, you need to pay for this. Sir, please. Hindi ko naman po sinasadya yung nangyari eh. Ipagawa niyo lang po sa akin kahit na ano. Huwag lang pong umabot sa kasal. Hindi ko po kaya yun. Desperadang pagmamakaawa ni Gwen. Ngunit hindi niya matinag ang binata dahil lang doon. You're in this situation now because of your mistake. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka makakaalis dito. Pero baka isipin mo na naman masyado akong masama. Kaya bilang kabayaran kapag pumayag ka, pwede ka sa aking humiling ng kahit na ano. At pwede nating pag-usapan. Baka sakaling mapagbigyan kita. Tumahimik si Gwen at nag-isip. Ang puso niya ay naglalaban. Ngunit sa kabila ng kanyang mga takot, isang bagay ang pumukaw sa kanya. Ang tungkol sa oportunidad na matagal na niyang pinapangarap. Diyos ko, tama ba itong naiisip ko? Pero hindi ito ang pinangako ko sa sarili ko. Hindi sa ganitong paraan. Pagkausap ni Gwen sa sarili, para na siyang maiiyak habang iniisip ang bagay na yon. What now? May naisip ka na ba? Puna sa kanya ng binata na tila hindi na makapaghintay. Pero, may magagawa pa ba ako? Ito lang ang naiisip kong magandang paraan. At least sa ganitong way, matutupad ko ang gusto ko. Muli niyang pagkausap sa sarili bago siya lumingon kay Lemuel para magtanong dito. Kapag pumayag ako, paano ako makakasigurong hindi mo ako iiskamin? Simple. Gagawa tayo ng kasunduan at kasulatan para pareho tayong makasigurado. Mabilis na tugon ni Lemuel. Sumilay pa ang pilyo nitong pagngiti. Dahil sa sinabi nito ay mas lalong napaisip si Gwen hanggang sa... Sige, kung ito lang ang tanging paraan, pumapayag na ako. Tuluyan niyang pagdesisyon. Pero gaya ng pinangako mo, may isang kondisyon po ako, Sir Lemuel. Sure, anong kondisyon? Full scholarship sa kolehiyo, pati na rin dorm allowance. Papayag po ako magpakasal sa'yo kapalit ng pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Pahayag ni Gwen sa gusto niyang mangyari. Alam niya sa sariling nangakong siya mismo ang gagawa ng paraan at itataguyod niyang sarili para makabalik sa pag-aaral
nang hindi umaasa sa iba. Pero sa sitwasyong ito, sa tingin niya ito na ang pinakamagandang paraan. Basta't nasisigurado niya lang sa kaniyang sarili na ito na ang pagkakataon para baguhin ang takbo ng kaniyang buhay. Alam niyang may kalakip itong sakripisyo. Pero ang mga pangarap na kaniyang ipinagpaliban ay magiging parte ng mga desisyon niyang ito. Kung ganun, I consider this as a successful deal. Ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, kapalit ng kasal. Lakas loob na tumango si Gwen sa kabila ng kaniyang pag-aalinlangan. Deal, sir. Matapos yun, ay kaagad na silang gumawa ng kasulatan. Pareho silang pumirma roon at nag-picture taking pa. This marriage will be the first step to securing both of our futures. But remember, you agreed to this willingly. Paalala sa kanya ni Lemuel matapos ang kanilang naging kasunduan. Naintindihan ko po. Basta, sumunod ka lang po sa usapan natin. Wala po tayong magiging problema. I know, right? Just make sure na walang ibang makakalam bukod sa atin dito tungkol sa planado nating kasal. Nagtagpo ang kanilang mga mata ng sandaling yon. Ang kabilin-bilinan ni Lemuel ay nagbigay ng isang tila madilim na hinaharap. Ngunit si Gwen, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, may lakas ng loob na magsimula ng bagong kabanata sa buhay na puno ng mga posibilidad. Matapos ang pangyayaring yun ay bumalik si Gwen sa flower shop nila sa Dangwa na tahimik lang. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari na parang sa isang iglap lang, ikakasal na siya bigla. Oh, Gwen, bakit ngayon ka lang? Sus Mariosep, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Kanina pa ako nag-aalala dito. Bungad sa kanya ni Aling Sylvia pagkarating niya sa shop. Ay, sorry po, Nay. Naligaw po kasi ako pabalik dito eh. Pinag-alala po tuloy kita. Pagsisinungaling niya, hindi tuloy siya makatingin ng diretsyo kay Aling Sylvia. Miss, ang sabi ko po isang bundle ng tulips. Hindi po tsinelas na nagamit na ang binibili ko. Maya-may reklamo ng isang lalaking customer kay Gwen nang wala sa sariling iniabot niyang tsinelas dito. Hindi nga niya rin alam kung bakit yun ang hawak-hawak. Hindi niya kasi magawang mag-focus. Dahil ang nangyari kanina at ang kasunduan nila ni Lemuel ang siyang tumatakbo pa rin sa utak niya. Mula pagkarating ni Gwen, napapansin na ni Aling Sylvia na tila lumilipad ang isip niya. Kaya lumapit na ito para ito na ang kumausap sa customer. Nang makalis na ang customer, hinarap nito si Gwen. Okay ka lang ba, Gwen? Kanina ka pa kasi parang wala sa sarili. May problema ba? Pasensya na po, Nay. Siguro namimiss ko lang si Lola. Okay lang po ba kung dalawin ko siya bukas sa sementeryo? Pagdadahilan niya na nasundan ng pagpapaalam. Ang totoo'y gusto niya rin talagang dalawin ng lola niyang namayapa na. Oo naman, ikaw pa ba? Baka magtampo na rin sa'yo ang lola mo dahil hindi mo na siya dinadalaw. Kaya mas maiging pumunta ka rin bukas. Tapos dalhan mo na rin siya nitong paborito niyang pulang rosas. Opo, Nay. Salamat po. O siya, tulungan mo na akong magligpit nang makauwi na rin tayo. Masyadong nakakapagod ang araw na ito. Sa dami ba naman ng customer? Mabilis namang sumunod si Gwen at kaagad niyang iniligpit ang mga natitirang bulaklak. Wala na rin siyang balak na banggitin pa kay Aling Sylvia ang nangyari kanina sa pagitan nila ni Lemuel. Maging ang pagkakamali niya sa delivery. Habang nakatayo sa labas ng simbahan, hindi pa rin makapaniwala si Aling Sylvia sa bilis ng mga pangyayari. Ngayon na kasi ang araw ng kasal ni Gwen at kahapon lang niya nasabihan si Aling Sylvia tungkol dito. Sus, ginoo ko talaga, Gwen. Parang kahapon lang, abala pa tayo sa pagbebenta ng bulaklak sa Dangwa. Tapos ngayon, ikakasal ka na agad. Hindi ko man lang nakita na may manligaw sa'yo. Niwala nga akong nakitang lalaki na lumalapit sa'yo maliban kay Lance na puro asar ang alam. Sambit nito habang paulit-ulit na pinupunasan ng panyo ang pawis sa noo. Nay, biglaan lang po kasi talaga. Hindi ko na rin po kasi nasabi agad sa inyo. Basta, mabait po siya, Nay. At mahalaga rin po ito para sa future ko.
Paumanhin ni Gwen at pilit na itinatago ang kaba sa kaniyang dibdib. Basta ikaw, Gwen, mag-iingat ka ha. Hindi biro ang magpakasal. Sana tama ang desisyon mong ito. Opo, Nay. Naintindihan ko po. Saan mo ba nakilala ang lalaking yan? At gusto ko na agad mapangasawa? Hindi pa rin tapos si Aling Sylvia sa pag-uusisa. Napaiwas naman agad ng tingin si Gwen bago sumagot. Ano po kasi, sa online chat lang kami nagkakilala. Alam mo po yun, chat-chat, nagvi-video call gabi-gabi, hanggang sa pasikreto kaming nagkikita. At yun, nakapagpalagay na po kami ng loob. Wala ni isa roon sa sinabi niya ay totoo. Ngunit nang tignan niya si Aling Sylvia, ay mukhang paniwalang-paniwala naman ito. Asus, kaya pala minsan antok na antok ka pang pumapasok. Ito palang pinagpupuyatan mo. Tapos may pasikre-sikreto ka pang nalalaman dyan. Sino bang kukontra sa'yo? Malay niyo po biglang bumangon si Lola sa hukay para paghiwalayin kami. Natawa naman si Aling Sylvia hanggang sa napalitan niyo ng mapanuksong tingin. O baka naman ayaw mo lang na makita kay ni Lance dahil baka masaktan niyon. Si Nay Sylvia talaga Ikakasal na nga po ako at lahat-lahat hindi pa rin kayo makamove on kay Lance. Naawa lang ako roon sa binata. Mukhang gustong-gusto kayo Baka po kasi kayong dalawa talaga ang para sa isa't isa. Ay, si Nay Sylvia may asim pa. Mariosep ka, Gwen. Masyado na akong matanda para sa ganyan. Parang anak ko pa nga lang ang tanda nun. Napatawa na lang si Gwen. Kahit papaano'y naibsan ang kabang nararamdaman niya. Di ba po sabi nila, age doesn't matter naman. Maghunos dili ka nga. Ako ang kinikilabutan sa'yo basta. Sigurado ka na ba talaga dito? May oras pa naman para magbago ang isip mo. Baka kasi mamaya niya napipilitan ka lang pala. Huwag niyo na po akong isipin, Nay. Sigurado na po ako dito at pinag-isipan ko po ng mabuti. Nginitian niya pa si Aling Sylvia para hindi na ito mag-alala sa kanya. Sabi mo yan ha? Naninigurado lang ako. Baka mamaya niyan ginayuma ka lang pala ng lalaking yon. Wala pa naman akong dalang asin. Sa amin pong dalawa, ako po ang mas pinaghihinalaang ng gayuma. Pero Nay, salamat po kasi pumayag ka po na ikaw ang tumayong parent ko sa kasal ko ngayon. Abot langit ang pasasalamat ni Gwen kay Aling Sylvia. Kahit hindi niya kinakilala ang totoo niyang mga magulang, kahit pumanaw na ang kanyang lola, nandyan pa rin si Aling Sylvia para sa kanya. Kaya pakiramdam niya hindi pa rin siya mag-isa sa buhay. At kahit hindi man siya nito kadugo, para na rin siyang anak kong ituring nito kahit empleyado lang siya nito sa flower shop. Wala yun anak, basta gaya ng parati kong pinapaalala. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Hindi na nakasagot si Gwen, kundi isang sinserong ngiti ang isinukli niya rito. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sariling yakapin nito. Maya-maya pa'y tumunog na ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng umpisa ng seremonya. Ito na yun, Gwen. Bahala na. Wala nang atrasan to. Isipin mo na lang na ginagawa mo to para sa pangarap mo. Habang naghihintay siya na bumukas ang malaking pinto ng simbahan, hindi siya mapakali na kinakausap ang sarili sa kawalan. Dumantay ang lamig sa kanyang buong katawan at binalot siya ng matinding kaba. Hanggang sa tuluyan ng bumukas ang pinto, dahan-dahang naglakad si Gwen papasok sa simbahan. Ang bawat hakbang niya'y tila may bigat. Habang papalapit siya kay Limuel, dama niya ang malamig na simoy ng hangin at ang matalim na titig ng binata na kanina pa siya tinitingnan. I didn't expect na ganito ka pala kaganda. Bulong ni Limuel na hindi maalis ang titig sa kaniyang muka. Nailang naman tuloy si Gwen ngunit isinawalang bahala na lang niya yon at kumapit na siya sa braso nito. Nang marating nila ang altar, nag-umpisa na ang seremonya ng kasal. Pareho silang tahimik. Si Limuel seryoso ang mukha habang pinagmamasdan siya. Si Gwen naman hindi mapakali. Paulit-ulit na pinipi silang palad niya sa kaba. By the power vested in me, and in the presence of your beloved family and friends who have gathered here today, to witness your union, I now pronounce you husband and wife.
Mr. Lemuel Samaniego, you may now kiss the bride. Nang marinig ni Gwen ang mga katagang yon mula sa pare, nanlaki ang kanyang mga mata. Nawala sa isip niyang kasama nga pala ito sa seremonya ng kasala. Sir Lemuel, baka pwede namang hindi na. Pabulong pa sanang protesta ni Gwen nang biglang iangat ni Lemuel ang suot niyang belo. Seryoso ba siya? Talagang hahalikan niya ako? Sir, please, wag mo sanang ituloy. Ito pa lang ang first kiss ko. Maawa ka, ang gusto kong makakuha ng first kiss ko yung lalaking. Hindi na muling natapos ni Gwen ang pagkausap sa sarili nang bigla siyang halikan ni Lemuel sa labi ng walang pakundangan. Isang magaan pero matagal na halik na nagpawala sa lahat ng laman ng utak niya. Para bang sa isang iglap, huminto ang mundo ni Gwen. Hindi siya makagalaw, hindi rin siya makaisip. Ang tanging alam niya lang, tuluyan ng inangkin ng binata ang kanyang mga labi. Pagkatapos ng halik na yon, bahagyang lumayo si Lemuel, tsaka siya tinapunan ng isang misteryosong ngiti. Wala nang urungan, Mrs. Samaniego. Nanatiling nakatayo si Gwen, hawak ang bouquet ng bulaklak. Hindi alam ang sasabihin lalo pat parang wala lang sa binata ang halik na yon. Samantalang siya'y parang may naghahabulan na kabayo sa kanyang puso dahil sa lakas ng pagkalabog nito. How's that kiss? Nagustuhan mo ba? Panunugsong tanong ni Lemuel sabay kindat sa kanya. Nagawa pa talagang mang-asar ng lalaking to. Parang sanay na sanay siyang manghalik ng kung sino-sino lang Akala ni Gwen, pagkatapos ng kasalay, pipirma lang at tapos na. Ngunit matapos ang lahat ng pirmahan, hindi siya pinauwi ni Lemuel. Sa halip, dinala siya nito sa isang high-end subdivision sa gitna ng Maynila. Isang lugar na ni sa panaginip, hindi niya naisip na mararating niya. Sir Lemuel, bakit po tayo nandito? Hindi po ba dapat pauwi na tayo? Tanong niya habang nakatitig sa magagarat naglalakihang bahay. Mga pine trees, mga mamahaling sasakyan at kung ano-ano pa. Starting tonight, you're not just Gwen from Dangwa anymore. You're my wife, and the wife stays with her husband. Sagot ni Lemuel. Malamig pero may halong biro sa kanyang tinig. Nagulat naman si Gwen. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matatawa sa sinabi ng binata. Kailangan ba talaga to? Akala ko hihintayin ko na lang yung scholarship papers tapos akala ko doon mo ko dadalhin sa ipoprovide mong dorm. Change of plans. Maikling sagot ng binata kasabay ng paghinto ng sasakyan sa isang glass mansion na halos ikalula ni Gwen sa laki. Pakiramdam niya tuloy ay isa siyang alilang ligaw na napadpad sa palasyo. Listen Gwen, hindi lang basta kasalang pinasok mo. Kailangan nating magmukhang totoo. Legal, hindi lang basta sa papel, kundi pati sa mga mata ng ibang tao. Tumitig si Lemuel sa kanya. Seryoso ang tingin. May parating na investors dinner next month. Doon kita ipapakilala bilang asawa ko. Bilang Mrs. Gwen Samaniego. At sa gabing yun, bawal kang magmukhang kinakabahan. Bawal kang magmistulang hindi mo ko kilala. Kailangan, komportable ka na sa akin. Kailangan convincing tayo. Kailangan may pakita nating mahal natin ang isa't isa. Tila, nanuyo ang lalamunan ni Gwen sa narinig. Hindi niya inakalang may ganun pa pala. Akala niya, matapos ng kasal ay malaya na siya. Talagang ipapakilala mo ko sa mga investors mo? As in sa mga mayayamang tao? Exactly. Tinitigan siya nito. Malamig ang anyo ngunit may bakas ng pag-aalala sa tinig. Ayokong pagdudahan nila ako. Ayokong maging sentro tayo ng chismis. Kung magpapanggap tayo, kailangang ayusin natin. Kaya simula ngayon, dito ka muna titira kasama ko. Para sa araw ng investors dinner, walang bahid ng pagsisinungaling sa kilos natin. Teka lang, ang bilis naman yata. Hindi ba pwedeng bumalik muna ako sa Dangwa? Hindi pa nga ako nakakapagpaalam sa nanay-nanayan ko Kinabahan si Gwen. Halos madulas pa ang mga salita niya sa pagmamadali. Pwede ka namang pumunta ron, pero bukas na. Baka nakalimutan mong kakakasal pa lang natin. So usually, ano bang sunod ng kasal? Napanganga si Gwen nang bigla siyang may naisip.
Huwag mong sabihing mag-honeymoon pa tayo. Pati ba naman yun kasama pa? Wala naman ang makakakita sa atin kung hindi natin yun gagawin. Well, I know. Pero hindi mo ba gustong ma-experience? Pabirong tanong ni Limuel, sabay pilyong ngumiti. Ayoko nga. Gagawin ko lang yun kasama ang taong mahal ko. Mabilis na tanggi niya. Sigurado ka ba? Magaling pa naman akong driver. Abot hanggang langit ang kaya kong marating para sa'yo. Take it or leave it. Once in a lifetime offer lang to. Manigas ka dyan. Ayoko nga. Kaagad na lumabas si Gwen mula sa sasakyan, habang si Limuel ay naiwan sa kotse. Napapailing na lang ngunit hindi maitago ang ngiti. Matapos yon, ay lumabas na rin si Limuel mula sa sasakyan at dinala siya sa harap ng mansyon nito. Hanggang sa tuluyan na yung buksan ng binata. Come in, Mrs. Samaniego. Your new life starts now. Magmula nang magkasama sila sa isang bahay, naging obserbador si Gwen sa kilos ni Limuel. Minsan, hindi maiwasan ni Gwen na mapansing parang ghost lang siya sa bahay nito, lalo sa unang mga araw nilang magkasama. Ramdam niyang hindi siya pinapansin ni Limuel. Hindi naman ito bastoso suplado, pero halatang wala talagang effort na kausapin siya. Kung hindi nila kailangang mag-usap, tahimik lang ito at abala sa laptop o telepono. Sa madaling salita, plain lang ang samahan nila. Walang sweetness, walang effort. Hindi rin siya hinahayaan itong mag-assume kasi malinaw pa sa sikat ng araw ang setup nila na ito ay dahil lang sa kanilang kasunduan kaya sila magkasama. Alam mo ba, Sir Limuel, kahit kontrata lang to, dapat marunong ka ring makisama sa asawa mo. Paano tayo magiging komportable niyan sa isa't isa? Isang araw, hindi na napigilan ni Gwen ang sarili dahil para lang siyang hangin na dinadaan-daanan nito. Napalingon naman sa kanya si Limuel na kakaupo pa lang sa sofa. Sorry, hindi ako sanay sa ganito. Hindi rin ako sanay na may kasama sa bahay. I thought it was easy, pero mahirap pala. Simpleng greetings nga ang tipid mo. Nagsisisi ka na ba sa naisip mong to? Tanong ni Gwen na parang hinahamak niya ang binata. Not really. Hindi lang ako sanay sa small talk. Just go with the flow na lang tayo. Matapos yun, ay natahimik na ulit ang binata. Kaya napabuntong hininga na lang si Gwen. Sabi ko nga, hindi siya mahilig sa small talk. Mas mahilig siya sa big silence. Tumawa si Gwen mag-isa. Kausap ang sarili. Habang si Limuel ay nagkunwaring busy ulit. Dumaan ang ilang araw na ganun pa rin ang kanilang routine. Walang special interaction. Kung sila man ay magkasalubong sa hallway o kaya sa hagdan, simpleng tanguan lang ay ayos na. Kaya laking gulat niya nung isang hapon na habang nagliligpit siya ng mga hinuhugasan sa kusina, may biglang inabot si Limuel na card sa kanya. Para saan to? Kinuha niya ang card mula rito at binasa ang nilalaman nun. Samahan mo ako mamaya. Business event. Bakit mo naman ako isasama Business event yan. Hanggang pagbebenta lang ng mga bulaklak ang alam ko. Don't limit yourself just because you think that's all you can do. You're capable of more than you realize, Gwen. Sometimes, the only thing standing between you and something greater is the way you see yourself. Nagbibiro lang sana si Gwen. Ngunit nabigla siya sa seryosong sagot ng binata. Wow! Ang lalim nun, sir ah. May ganyan ka rin palang side? Yeah, right. Anyway, kaya gusto kitang isama kasi kailangan nating mag-practice. Dapat magbuka tayong tunay na mag-asawa. Para pagdating ng Investors Night, wala na tayong problema. Babayaran mo ba ang acting skills ko, sir? No. Ang damot naman ng lalaking to. Nga pala, anong susuotin ko para mama? Hindi pa natatapos ni Gwen ang pagsasalita nang ilahad sa kanya ni Limuel ang isang kahon. There's no reason para tumanggi ka pa. Ang mahal kaya ng dress mo na to. Kailangan talaga nakadress? Hindi ako sanay magsuot ng ganyan eh. Tsaka isa pa, wala akong heels na gagamit. Hindi pa siya ulit tapos magsalita nang ilahad na naman sa kanya ng binata ang isang maliit na kahon. At ngumiti ito na parang nagyayabang. Aba, in fairness, Boy Scout ka sa lagay na to, sir. Ready na ready eh. Binabawi ko na pa rin sinasabi ko kanina na madamot ka. Okay, stop na sa kakadaldal.
Maligo ka na para maaga tayong makaalis. Napasinghap si Gwen. Ang seryoso ng mukha nito kaya wala siyang nagawa kundi sumunod dito. Pagkatapos maligo, inilabas na niya ang laman ng kahon at napanganga na lang siya habang tinititigan ng navy blue satin dress na maganda ang gupit at eleganting tingnan. Hindi niya inakalang bibili pa si Limuel ng ganito kagandang dress para sa kanya. Nagbihis na siya at inayusan ang sariling muka. Matapos yon, ay kaagad na siyang lumabas mula sa kwarto para ipakita sa binatang suot niya. Bagay po ba, sir? Tanong niya habang umiikot-ikot sa harap ng binata na parang feel na feel niya ang kanyang suot. Ilang segundo ring hindi nakaimik si Limuel habang nakatulala ito sa kanya. Hoy, sir! Yari sa'yo! Ba't nakatulala ka dyan? Natauhan naman si Limuel at biglang napaayos ng tayo. Ha? Are you saying something? Ang sabi ko, bagay po ba sa akin tong dress? No. Mabilis na sagot nito, sabay iwas ng tingin. Hindi raw, pero nakita kitang nakatulala kanina. Konti na nga lang tutulo ng laway mo eh. Sinungaling ka, sir. Hubby. Ha? Anong Natigilan na lang si Gwen nang bigla siyang halikan ni Limuel sa kanyang labi na wala man lang pasabi. Para saan yun? Ba't bigla-bigla ka nalang nangahalik, sir? Huwag mong sabi. Natigilan na naman siya nang muli siya nitong hinalikan. Hubby, simula ngayon dapat hubby ang tawag mo sa akin. Kapag tinawag mo pa akong sir, hahalikan kita. One sir is equivalent to one kiss. Paliwanag ni Limuel. Pansin sa mukha nitong hindi ito nagbibiro. Nagsimula na itong maglakad at iniwan si Gwen na nakatulos pa rin sa kinatatayuan. Tara na, alis na tayo. Pahabol na sigaw ni Limuel. Ngunit parang nabingi si Gwen at nakahawak lang siya sa kaniyang labi. Dahil pakiramdam niya ay nakalapat pa rin ang labi ni Limuel. Ano bang problema ng isang yun? Parang may nagbago sa kanya. Ano? Diyan ka na lang ba? Eto na, susunod na nga eh. Sigaw na Gwen ang sigawan din siya ni Limuel kaya napahinto siya sa kaniyang iniisip. Pagdating sa venue, bumungad sa kanilang mala fairy tale na hotel ballroom, chandelier, red carpet, wine glasses sa gilid, iba't ibang klase ng mga pagkain na ngayon lang nakita ni Gwen. At syempre, mga negosyanteng naka-Amerikana at bestida. Habang si Gwen naman ay nakasiksik sa braso ni Limuel, parang batang first time pumasok sa high-end mall. Ang yaman ng amoy dito, amoy dollars. Biro niya pa para pakalmahin ang sarili dahil sa kabatiya. Relax ka lang. Maya-may lumapit sa kanila ang ilang kakilala ni Limuel, pormal na pormal ang batian ng mga ito. Habang si Gwen ay napapayuko na lang at tila nanliliit siya para sa kanyang sarili. Chin up, Gwen. Don't hide yourself. You're here for a reason. Be the proof that you belong. Besides, it would be a crime to hide a face as beautiful as yours. Bulong sa kanya ng binata dahilan para mapaangat siya ng tingin dito. Ngunit nakikipag-usap na ulit ito sa iba. Hindi mapigilan ni Gwen ang sarili na palihim na mapangiti. Ang mga salitang yon mula kay Limuel ay malaki ang naging epekto sa kanya. Sa mga salita nito, tila nagkakaroon siya ng sapat na confidence sa sarili. Doon niya napagtanto kung gaano nga ka-powerful ang bawat salitang binibitawan natin. Kaya minsan, kailangan nating maging mindful dahil baka mamaya, malaki na palang epekto sa ibang tao ng mga sinasabi natin. Maganda man yun o nakakasakit ng damdamin. Limuel, and who is this gorgeous lady beside you? Napatingin si Gwen sa nagsasalita nang sa tingin niya'y siya ang tinutukoy nito. Ito ay isa sa mga business friend ni Limuel. My wife, Gwen. Walang pag-aalinlangang sagot ni Limuel. Natahimik si Gwen, para bang may bolang namuo sa lalamunan niya. Ang lakas ng tibok ng puso niya nung marinig niya ang wife mula sa bibig nito. I told you, you're beautiful. There's no reason to hide your face. Pasimpleng bulong sa kanya ni Limuel, kaya sinuklian niya na lang ito ng pagngiti. Habang naglalakad sila sa paligid,
Napansin ni Lemuel na may isang lalaking mula sa kabilang grupo na hindi inaalis ang tingin kay Gwen. Para bang sinusukat nito ang dalaga mula ulo hanggang paa. Habang nagtatawanan ng grupo, biglang humigpit ang kapit ni Lemuel sa bewang ni Gwen at marahas siyang hinila palapit nang mapansin nitong nakatitig pa rin kay Gwen ang lalaki. Ngayon ay ngiti-ngiti na ito na animoy nagpapakyut matapos ding tumingin ni Gwen sa lalaki. Stay close. Bulong ni Lemuel. Lemuel, parang nasasakal na ako sa kapit mo eh. Okay lang, mas gusto ko nang ako lang nakakahawak sa'yo. Pagdadahilan ni Lemuel habang nakatingin pa rin sa lalaking nakatitig kay Gwen. Natameme naman si Gwen. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mahihiya. Ang tanging nagawa niya ay kumapit na lang sa bisig ni Lemuel habang lumalakad sila palayo sa grupo. Habang kumakain ng dessert, hindi niya maiwasang mapansin na hindi na bumibitaw si Lemuel sa kanya. Sir, ayos ka lang ba? Parang ayaw mo na akong pakawalan eh. Daig ko pa ang bata sa lagay natin. Natatawa niyang punarito. Stay still, gusto ko lang makasigurado. Maging si Lemuel ay naguguluhan na rin sa sariling ikinikilos. Pwede ba pakawalan mo na ako, sir? Kailangan kong pumunta sa banyo. Ihi na ako. Sasamahan na lang kita. Ha? Hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Hahanapin ko na lang ang banyo mag-isa. Huwag ka nang makulit. Sasamahan na kita. Wala na siyang nagawa nang hilahin na siya nito paalis. Hindi niya maintindihan ang binata sa kinikilos nito. Pero feeling niya ay masyado itong nagiging protective sa kanya. Hindi na malayo ni Gwen na nakangiti na pala siya habang hinahayaan ang binata na hilahin siya nito. Oh, dito ka na lang sa labas ha. Baka naman gusto mo pa akong samahan hanggang sa loob. Puna ni Gwen pagkarating nila sa tapat ng banyo. I'll wait you here. Naglakad na si Gwen papunta sa banyo. Ngunit napabalik siya matapos siyang hilahin ni Lemuel at bigla siyang hinalika na ikinagulat niya. Para saan na naman yun? Tinawag mo akong sir kanina. Akala mo ba nakakalimutan ko yun? Wala talaga akong takas sa'yo, no? Matapos yun, ay muli nang tumalikod si Gwen dahil ihing-ihi na talaga siya. Pero hinila na naman siya ni Lemuel at muling hinalikan. You called me sir twice, so that's equivalent to 2 kisses. Ang daya mo! Ikaw nga rin Gwen lang din ang tawag mo sa akin. Inilapit ni Lemuel ang mukha sa kanya dahilan para halos 1 pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga muka. Di gumanti ka. Halikan mo rin ako. Bumaba ang sulyap ni Gwen sa labi ng binata. Ilang saglit lang ay parang wala sa sariling inilapit niya ang labi dito na tila may sarili itong pag-iisip hanggang sa tuluyan niya itong mahalikan. Nang ma-realize ni Gwen ang kaniyang ginawa, dali-dali siyang pumasok sa banyo. Naiwan naman si Lemuel na tulala. Hindi napansin ang sariling nakangiti sa kawalan. Napasandal naman si Gwen sa likod ng pinto ng banyo. Hawak-hawak ang kaniyang labi. Napapikit na lang siya at hindi makapaniwala sa kaniyang nagawa. Sira ka, Gwen. Bakit tinalikan mo talaga yung isang yun? Nababaliw ka na ba? Tinalo mo pa yung na-hypnotize eh. Pagka-uwi nila sa bahay matapos ang business event, tahimik silang dalawa na magkatabing nakahiga sa kama. Si Gwen, mahimbing na ang tulog, ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Pero si Lemuel ay nanatili pa ring gising. Hindi napigilan ni Lemuel ang sarili. Lumingon siya kay Gwen. Pinagmasdan niya ang mahaba nitong buhok na nakakalat sa unan, ang mahinang paghinga nito at ang bahagyang ngiti sa labi kahit natulog. Hindi niya mapigilang nakawan ito ng tingin. Ano bang ginawa mo sa akin? Kunot noong tanong niya, hindi maintindihan ang nararamdaman. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko kung bakit ako ganito sa'yo. Basta ang alam ko lang, ayokong mali. Mali itong iniisip ko. Napapikit sa Lemuel at napabuntong hininga. Sa unang pagkakataon, tila hindi niya matanggap ang katotohanang bumabagabag sa kanya. Posible kayang nagugustuhan na kita.
Hindi dahil sa kontrata o hindi dahil sa obligasyon. Nakatitig pa rin siya habang natutulog si Gwen. Binabalot pa rin siya ng mga tanong sa isipan. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Nahanap na rin nila ang comfortability na nanais nila. At hindi inaasahan ni Limuel na mabibigyan ng kasagutan ang mga tanong niya noon tungkol sa kanyang nararamdaman. Isang buwan ang lumipas mula ng aksidenteng mabuo ang kasunduan sa pagitan ni Gwen at ni Limuel. Dumating na ang inaabangan nilang gabi ng investors' dinner. Kumikislap sa liwanag ng mamahaling chandeliers ang malaking bulwagan. Maririnig ang mahabang halakhak, tunog ng mga wine glass na nagbabanggaan sa ere, at ang masinsinang kwentuhan ng mga negosyante at investors na nag-uusap sa kani-kanilang mesa. Samantalang nasa isang sulok si Gwen, nakasuot ng simpleng pastel pink na bestida na pinaresan niya ng itim na sapatos at isang kwintas na palaging suot niya mula pagkabata. Simpleng ayos pero sapat na para hindi siya mapagkamalan na out of place. Maya-maya napalingon kay Gwen ang isang maedad ng ginang na si Doña Adelina habang kaharap ang asawa nitong si Don Eduardo. May ngiti sa mga labi ni Doña Adelina ngunit may halong pagtataka ang mga mata nito. Eduardo, tingnan mo ang kwintas ng dalagang yon. Hindi ba't parang... Mahinang bulong nito sa asawa niya habang nakatitig kay Gwen. Sumunod naman ang tingin ni Don Eduardo sa direksyon ng asawa. Kasunod ang mabigat na paghinga. Adelina, inang kagayang disenyo ng kwintas na iniwan nung magnanakaw kasamang anak natin. Napasinghap si Doña Adelina. Hindi niya alintana ang tingin ng mga kasabay nila sa mesa. Biglang tumayo ang ginang. Nilapitan si Gwen na nakasalukuyang tahimik na nagmamasid. Nataranta naman si Gwen matapos siyang lapitan ng isang elegante at matapang ang tindig na ginang. Ay, good evening po. Nagmano pa si Gwen dalang natural na paggalang. Hinawakan naman ni Doña Adelina ang kamay niya. Pinisil ito ng marahan, sabay tingin sa kwintas niya. Iha, may itatanong lang sana ako. Saan mo nakuha ang kwintas mo? Napayuko si Gwen at marahang hinawakan ang pendant sa leeg sa kabila ng kaniyang pagtataka. Sa totoo lang po, hindi ko po alam. Bata pa lang ako, suot ko na to. Sabi ng lola kong umampun sa akin. Kasama na raw po ito nung napulot niya ako sa may simbahan. Nagkatinginan sina Don Eduardo at Doña Adelina. Mga matang puno ng pag-asa at lungkot. Lumapit din si Don Eduardo, sabay hawak sa balikat ni Gwen. Ibinigay namin yung kwintas na yan sa anak namin. Bago siya mawala. Po, anong ibig niyong sabihin? Nanlaki ang mga mata ni Gwen. Halos mabitawan ang hawak na baso dahil sa kaba. Iha, 23 years old ka na ba ngayon? Tanong ng ginang. Opo, paano niyo po nalaman? Muling nagkatinginan ang mag-asawa matapos niyang sumagot. Mahigit 2 dekada nang nakakalipas. Nung sanggol pa lang ang anak namin. Isang hapon habang nasa park kami, may isang magnanakaw na basta nalang tinangay ang anak namin. Kasama ang kwintas niya. At ang suot mong kwintas. Ganyan na ganyan ang kwintas ng anak namin dahil nag-iisa lang ang ganyang disenyo sa buong mundo. Napasinghap din si Gwen. Parang nagulo ang mundo niya sa narinig. Pero, nagpadala sa amin ng anonymous message ang magnanakaw dahil natakot daw siya nang malamang kami ang ninakawan niya. Sinabi nitong simbahan daw namin kunin ang anak namin. Nagmamakaawa siyang wag na raw siyang kasuhan dahil nangako itong magbabagong buhay na. Pinagpatuloy ni Don Eduardo ang pagkikwento. May tinig na puno ng kirot at pag-aasam. Agad naman kaming nagpunta sa simbahan. Pero pagdating namin doon, wala na ang anak namin. Kaya pinahanap pa rin namin ang magnanakaw at inalam ang buong detalye. Ngunit wala na kaming nagawa para mahanap ang anak namin. Dahan-dahang napaupo sa pinakamalapit na silya si Gwen.
kaagad namang umalalay sa kanya si Limuel na kanina pang tahimik at nakikinig lang. Ibig sabihin po, ako po ang nawawala niyong anak? Sabay na tumango ang mag-asawa. Oo, posibleng ang ikaw ang anak namin. Matagal ka naming hinanap pero nabigo kami. Teka lang po, ako po ang asawa ni Gwen. Hindi pa naman po tayo sigurado tungkol sa bagay na yan. Pero kung gusto niyo pong masigurado, bakit hindi tayo magpa-DNA test? Suwesto ni Limuel. Mas mabuti pa nga, iho, para maging panatag tayong lahat. Sang-ayon ng Donya. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob na sila ng pribadong van na inihanda ni Don Eduardo. Tahimik si Gwen habang yakap niya ang sarili. Hindi pa rin makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Samantalang sina Don Eduardo at Doña Adelina ay tahimik din nakatitig sa kanya. Hawak-hawak ang kamay ng isa't isa na tila takot na baka maglahuli ang pag-asa nila. Habang binabaybay nila ang kalsada, kinuha ni Limuel ang telepono at may tinawagan. Dude, emergency. Kailangan namin ng DNA test. A VIP processing. Pupunta kami dyan ngayon. Saglit lang at tumango si Limuel matapos na makuha ang sagot mula sa kabilang linya. Nakaset na po tayo for DNA testing. Huwag po kayong mag-alala. Kaibigan ko yung may-ari ng Genesis Private Lab. Kaya hindi natin kailangang pumila pa sa ospital at makukuha rin natin agad ang resulta within hours. Mabuti naman kung ganun dahil hindi na kami makapaghintay na malaman ang totoo. Salamat, iho. Hindi nagtagal, huminto ang van sa harap ng isang high-end na gusali. Hindi pang karaniwang klinika ito dahil may sariling entrance para sa VIP clients at may security personnel na nagbukas agad ng pinto para sa kanila. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang doktor na nakasuot ng puting coat at may suot na ID badge na may nakasulat na Dr. Rafael Sandoval. Limuel, gabi na. Pero para sa'yo, walang imposible. Sino ang pasyente natin? Bungad ni Doc Sandoval. Si Gwen at si Don Eduardo. Pati na rin si Doña Adelina. Tugon ni Limuel. Sure, we will do a parentage DNA testing. VIP rush. And you'll get the result for a minimum of 6 hours. Dahil ikaw ang nag-request, diretso na agad tayo sa extraction at analysis. Wala nang pila. Tara, tuloy na po kayo sa loob. Inalalay nila si Gwen papunta sa isang pribadong kwarto. Isa-isa silang kinuhanan ng sample gamit ang sterile swab at sa loob lamang ng ilang minuto, tapos na ang proseso. Habang hinihintay ang resulta, inilaan ni Doc Sandoval ang isang executive lunch para sa kanila. Kinuha nila ang pagkakataon na iyon para magkwentuhan at kilalanin ang bawat isa. Panay naman ang pisil ni Doña Adelina sa kamay ni Gwen, habang si Don Eduardo ay hindi mapakali habang nakatitig sa mga lumilipas na minuto sa rilong nakasabit sa pader. Hanggang sa tuluyan ng lumipas ang 6 na oras, muling bumalik si Dr. Sandoval, may hawak na sealed envelope at tablet. Finally, ito na po ang resulta. Halos hindi makahinga si Gwen habang pinapanood si Limuel na kinuha ang envelope at dahan-dahang yung binuksan para basahin ang nakasulat. Based on the DNA analysis, the probability of parental relationship is 99.9998%. Napamulat ng malaki ang mata ni Gwen. Ikaw nga ang anak namin, iha! Lumuluhang sambit ni Doña Adelina. Hindi na nito napigilan ang sarili at kagad siyang yumakap kay Gwen. Mahigpit, puno ng pananabik at halos ayaw nang bumitaw dahil sa labis na kagalakan dahil pinapangarap nilang noon na mangyari ito. Si Don Eduardo ay sumunod na rin. Pinipilit pigilan ang pag-ahos ng mga luha sa mga mata. Salamat sa Diyos. Nakabalik ka na rin sa amin, anak. Matagal naming hinintay ang sandaling ito. Nanginginig ang kamay ni Gwen habang niyayakap sila pabalik. Luha ang ngiti ang sumilay sa kaniyang muka. Salamat din po. Hindi ko po akalain na darating ang araw na makikita ko pang mga tunay kong mga magulang.
Tahimik lang si Lemuel sa tabi nila. Nakatingin kay Gwen na ngayon ay tila mas kumpleto na. Hindi niya maiwasang mapangiti. Kahit na sa puso niya may takot na sa muling pagkabuo ng mundo ni Gwen, maaaring unti-unti na rin siyang mawala sa landas nito. Makalipas ang ilang linggo mula nang makumpirma na anak nga si Gwen, ni na Don Eduardo at Doña Adelina, unti-unti nang nagbago ang takbo ng buhay niya. Sa isang maaliwalas na umaga, nakaupo si Gwen sa veranda ng malawak na mansyon ng mga magulang niya. Suot niya ang uniforme ng isang sikat na pribadong unibersidad. Hindi pa rin siya sanay na ituring na prinsesa ng tahanan, pero unti-unti na rin siyang nasasanay sa bagong buhay. Dumating si Doña Adelina, dala ang isang tray ng almusal. Magaan ang mga hakbang ng ginang habang inilalapag ang pagkain sa harap ng anak. "Anak, kumain ka muna bago ka pumasok. Hindi pwedeng lumalabas ng bahay nang walang laman ng tiyan." "Opo, ma," sagot ni Gwen sabay ngiti. Halata sa mukha niyang tuwa, lalo pat masyadong malambing sa kanya ang kaniyang ina. Pagkatapos kumain, biglang may bumusina sa labas ng gate. Napalingon si Gwen at nakita ang isang itim na SUV na palaging ginagamit ni Lemuel. "Iho, ikaw na naman ang sundo ni Gwen ah." Rinig niyang pabirong sigaw ni Don Eduardo. Lumabas si Lemuel, nakapormal na white polo at black slacks pero bahagya pa ring magulo ang buhok niya parang kakatapos lang magmadali. "Good morning po ma'am, sir. Good morning Gwen." Bati ng binata habang kumakaway. "Good morning, iho. Salamat at palagi mong hinahatid at sinusundo ang anak namin kahit hindi naman na kailangan." "Wala pong anuman. Masaya po ako na ako ang kasama niya araw-araw. Gusto ko rin pong masigurado na ligtas siya parati." Nagkatinginan at nagkangitian sina Gwen at Lemuel na tila may sariling mundo. "Sige na po ma, pa. Baka malate pa po kami." "Mag-iingat kayo anak." Sabay halik sa pisngi ni Gwen. Matapos yun ay sumakay na si Gwen sa SUV. "Ready na bang pumasok ang unika iha na anak ng mayayaman?" Pagkaupo niya, tinanong agad siya ni Lemuel habang paandar na sila. "Nako, wag mo ngang ipapaalala parang ang bigat sa balikat eh." Kontra niya pero hindi maitago ang ngiti. "Relax ka lang, ikaw pa. Kahit sa Dangwa ka pa galing. O kahit sa mansyon ka pa nakatira ngayon, ikaw pa rin yung Gwen na kilala ko." Ngumiti na lang si Gwen bilang tugon, dahilan para matahimik sila sandali habang binabagtas ang kalsada. Maya-maya napatingin si Gwen kay Lemuel. Ramdam ang katapatan sa mga mata nito. "Lemuel." Lumingon sa kanya sandali ang binata pero agad ding ibinalik ang mata sa daan. "Sigurado ka ba talaga sa ginagawa mo? I mean, nandyan na yung totoong pamilya ko. Hindi mo na kailangang gawin to. At hindi mo na kailangang manatili kung hindi talaga ito ang gusto mo." Huminga ng malalim si Lemuel bago sumagot. "Gwen, gusto kong ginagawa ko at masaya ako rito. Kaya pwede bang hayaan mo na lang akong gawin to? Please?" "Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit mo po ito ginagawa eh. Nakuha mo naman ang ari-arian na gusto mo, hindi ba? Hindi na rin natin kailangang magpanggap na mag-asawa dahil inamin na natin sa mga magulang ko ang totoo sa naging relasyon natin kung bakit tayo biglang ikinasal." Mahabang paliwanag ni Gwen dahil gulong-gulo ng isip niya at ito ang bumabagabag sa kanya. Ilang araw nang lumilipas. "Hindi pa ba obvious?" "Obvious na ano?" "Ang sagot sa mga tanong mo." "Hindi ko alam, Lemuel. Sa totoo lang, gulong-gulo ng isip ko pero ayaw kitang pangunahan. Ayoko mag-assume. Kaya pwede bang sabihin mo sa akin ang totoo? Gusto kong marinig mismo ang sagot mula sa..." "Dahil mahal kita. Ginagawa ko to dahil mahal kita, Gwen." Natigilan si Gwen nang makuha niyang sagot mula sa binata. Ang totoo'y yun lang ang hinihintay niyang marinig. Inihinto muna ni Lemuel ang sasakyan sa isang tabi. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya at masuyo siyang hinawakan sa magkabilang pisngi.
Gusto kong malaman mo na simula pa lang nung nagpanggap tayo bilang mag-asawa. Minahal na kita. Mahirap mang paniwalaan pero mula pa nun ay totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Totoo ang mga pinapakita ko sa'yo. Hindi ka mahirap mahalin, Gwen, at nabihag mo agad ang puso ko. Bawat salitang sinasambit ni Lemuel ay tumatatak ng husto sa puso ni Gwen. Parang hindi lang mga paru-paro ang nararamdaman niya sa kanyang sikmura, kundi ang buong zoo. Hindi lang pala ako nag-iisa. What do you mean? Hindi lang akong mag-isang nakakaramdam nun. Dahil ang totoo'y mahal din kita. Talaga? Tuloy niyang pag-amin na labis na ikinagulat ng binata na marinig yun. Tumango naman siya bilang tugon. Minahal kita dahil kapag kasama kita, pakiramdam ko, ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Minahal kita dahil kapag nasa tabi kita, pakiramdam ko, safe na safe ako. Minahal kita dahil sa tuwing nahariyan ka, hindi ako nahihirapang magpakatotoo at ipakita ang totoong sarili ko. Kung ganun, pwede ba tayong magsimula sa umpisa? Bakit pa natin kailangang magsimula sa umpisa? Kung pwede naman nating ipagpatuloy ang nasimulan na. Dahil wala namang magbabago. Mahal pa rin kita kahit sa paanong paraan. Hindi na napigilan ni Lemuel ang sarili, kaya kagad nitong niyakap ang dalaga at sa pananabik nito'y hindi na nito natiis na hindi ang kininang mga labi ni Gwen. You have no idea how happy you just made me. I never stopped loving you. Not even for a second. Sinserong pahayag ni Lemuel at mapasana nitong hahalikang muli si Gwen pero kaagad na iniharang ng dalaga ang kanyang daliri sa bibig nito. Oops, masyado ka namang kumukota. Alalahanin mo, may pasok pa ako. Baka malita ko nito. Natawa na lang silang pareho dahil doon. Napailing naman si Lemuel at nakangiti pa rin habang nagpapatuloy na sa pagmamaneho. Pagdating nila sa universidad, bumaba na si Gwen mula sa sasakyan, habang si Lemuel naman ay hindi pa umaalis. Oh, bakit hindi ka pa umaalis? Baka malate ka rin sa meeting mo. Hintay na muna kitang makapasok. Gusto ko lang masigurong safe ka bago ako umalis. Grabe ka naman, talo ko pang may personal bodyguard niyan. Tuksong sabi ni Gwen. Yes, at sa package ko, may kasama pang boyfriend privileges. Nakangiti si Lemuel habang kinikindatan siya. Sige na nga, bago pa ako tuluyang matunaw dito sa harap mo. Nakangiti pa siyang nagsimula ng maglakad paalis. Wifey. Ngunit natigilan siya at kagad na napalingon sa likuran nang marinig niya ang tinig ng binata. Sira, anong wifey ka dyan? Namula naman si Gwen sa sinabi nito. Nagpalingalinga pa siya sa paligid dahil baka may makarinig. I love you, wifey ko. Hindi napigilan ni Gwen ang sarili na kiligin dahil sa sinabi nito. Dahil doon ay nag-make sound na lang siya ng tugon na I love you too. Sabay dali-daling tumakbo papasok ng campus. Naiwan naman si Lemuel na kinikilig din at haabot hanggang tenga ang pagngiti. Mula noon hindi na mapigilan si Lemuel sa pagpapahayag ng kaniyang labis-labis na pagmamahal para kay Gwen. At pinapatunayan nito araw-araw na ang relasyon nilang nagsimula sa pagpapanggap ay worth it din na nauwi sa totohanan. Makalipas ang ilang taon, mas lalong naging makulay ang buhay ni Gwen at Lemuel. Ngayon ay magkasama na sila sa iisang bahay. Hindi na dahil sa isang kontrata, kundi dahil pinili nilang buuin ang pangarap nilang magkasama. Isang maliwalas na Sabado ng umaga, nakaupo si Gwen sa maliit nilang veranda, suot ang simpleng white blouse at maong na pantalon. Nakatingala siya sa langit habang hinihigop ang mainit na kape. Sa gilid ng kanyang laptop nakadisplay ang isang frame picture niya sa universidad. Nakasuot ng toga, may medalya pa sa leeg. Lumabas naman si Lemuel mula sa kwarto at nakapambahay lang ito, suot ang gray shirt at shorts at may hawak na 2 plato ng pancake. Ang aga mo namang magmuni-muni dyan, Ma'am Gwen.
Bungad sa kanya ng binata matapos na nitong yakapin mula sa likuran at hinalikan sa buhok. Nagre-recap lang ako ng mga nangyari sa buhay ko. Natin. Imagine, dati nangangarap lang ako na makapagtapos sa pag-aaral. Tapos ngayon, guro na ako. Hindi lang guro. Isa pang magaling na guro at inspirasyon sa kabataan. Uy, may pa-cheesy ka na naman. May kailangan ka na naman sa akin oh. Biro ni Gwen sabay tawa. Wala no. Proud lang talaga ako sa'yo. Ikaw na yung pinapangarap mong Gwen noon. Mas matatag, mas masaya, at higit sa lahat, mas maganda. Napailing si Gwen pero hindi na itago ang kilig sa sinabi ng asawa. Thank you, habi ko. Hinawakan ni Limuel ang kamay niya at pinisilyo ng marahan. At dahil Sabado, kung anong gusto mo ngayong araw, ibibigay ko. Ano bang gusto ng pinakamagandang guro sa buong mundo? Nag-isip si Gwen sandali bago ngumiti ng malawak. Pwede ba tayong pumunta sa Dangwa? Nagulat ng kaunti si Limuel sa hiling niya, pero mabilis din itong ngumiti at tumango. Dangwa? Sige, tara. Mamimili ba tayo ng bulaklak? Hindi. Nakalimutan mo na ba? Nandun ang nanay-nanayan ko. Gusto ko lang bisitahin si Aling Sylvia. Hindi ko pa siya nababalikan mula nung nag-graduation ko. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Oo nga pala. Anyway, sabihin mo lang kung anong oras. Basta kung saan ka, nandun ako. Ilang oras lang ang nakalipas ay naroon na sila sa Dangwa. Bumungad sa kanilang mabangong halimuyak ng sari-saring bulaklak. Pamilyar na pamilyar pa rin sa kaniyang lugar kahit ilang taon nang lumipas. Nakita kagad ni Gwen si Aling Sylvia sa dati nitong pwesto. Nag-aayos pa rin ng mga bulaklak. May mga bagong linya na rin ng edad sa mukha ng matanda. Pero nandoon pa rin ang kabaitan sa kaniyang mga mata. Nay! Nay Sylvia! Sigaw niya habang tumatakbo papalapit dito. Napalingon naman ang matanda at lumawak ang ngiti nito nang makita si Gwen. Gwen! Anak! Ikaw na ba yan? Sigaw nito pabalik at tumakbo na rin ito papalapit sa kanya. Sabay yakap ng mahigpit. Nay Sylvia! Namiss po kita sobra! Diyos ko! Ang ganda-ganda mo na sobra anak! Ang laki ng pinagbago mo! Ikaw rin po, Nay. Kasing ganda mo pa rin tong mga bulaklak mo. Asus! Yung pambobola mo ang hindi pa rin nagbabago. Pero maiba tayo. Bakit ngayon ka lang napadalaw dito? Alam mo, kaunti na lang magtatampo na ako sa'yo eh. Pag-iiba ni Aling Sylvia sa usapan. Pinag-cross pa nito ang mga kamay sa may dibdib. Sorry na po, Nay. Naging busy lang po talaga sobra. Kaya nga po ako nandito para sa inyo eh. Para na rin po mag-thank you kasi dahil po sa inyo, isa ka po sa mga inspirasyon ko para magtapos ng pag-aaral. At dahil doon, guro na po ako ngayon. Napatakip ng bibig si Aling Sylvia sa narinig. Talaga anak! Nako, ang galing mo talaga. Kaya proud na proud ako sa'yo. Hindi na sayang ang sakripisyo ng lola mo nung nabubuhay pa siya. Alam ko, tuwang-tuwa siya sa langit ngayon. Salamat po talaga, Nay. Hindi ko makakalimutan lahat ng tulong niyo sa akin. Lalo na po yung pagiging nanay mo sa akin noong mga panahong mag-isa lang po ako sa buhay. Lumapit si Limuel, bit-bit ang isang maliit na bouquet ng rosas na binili niya kanina habang nag-uusap ang dalawa. Para po sa inyo, Aling Sylvia. Thank you po sa pag-aalaga noon kay Gwen. Deserve niyo rin po ang bulaklak na to. Aba, salamat iho. Nako, ang bait-bait mo pala talaga. Hindi nakapagtatakang baliw na baliw sa'yo si Gwen. Wow ha, parang baliktad po yata. Matapos yun, ay nauwi sila sa tawanan. Masayang nagkwentuhan pa sila saglit. Ipinakita ni Gwen ang ilang litrato ng kaniyang graduation habang si Aling Sylvia naman ay tuwang-tuwa na parang sariling anak niyang nakapagtapos ng pag-aaral. Ilang sandali pa, nagpaalam na sila. Mahigpit na yakap at maraming paalala ang binitawan ni Aling Sylvia.
Sigurado na po ba talaga kayo, Nay? Pagbabakasakali pang muli ni Gwen. Kanina niya pa kasi pinipilit ang matanda na doon na tumira sa kanya. Ay nako anak, gustuhin ko man kaso nandito talaga sa Dangwa ang buhay ko eh. Mahirap sa aking iwanan ang lugar na ito. Basta Nay, babalik ako dito para mangulit sa'yo. Tumatanda ka na po kaya nag-aalala po ako sa inyo. Gusto kong ako naman po ang mag-aalaga sa'yo. Huwag kang mag-alala anak, susulpot na lang ako ron. Iniwan mo naman sa akin ang address eh. Sige po Nay, aasahan ko po yan. Aalis na po kami ha. Mag-iingat po kayo palagi. Matapos yun ay tuluyan na silang umalis. Habang pauwi sila, nakasandalang si Gwen sa balikat ni Limuel habang bumabaybay sila sa malawak na kalsada ng Maynila. Ngunit bigla na lang natanaw ni Gwen ang isang maliit na batang babae sa tabi ng kalsada. Madungis ito, nakaupo sa semento at hawak-hawak ang isang basang karton. Habi, sandali lang. Ihinto mo muna ang sasakyan. Agad na iniliko ni Limuel ang sasakyan sa gilid ng daan sa kabila ng kaniyang pagtataka. Mabilis na bumaba si Gwen at nilapitan ng bata. Rita, ikaw ba yan? Tumingala ang bata. Bakas sa mga mata nito ang gutom at pagod. Ate Gwen? Ako nga po si Rita. Rita, anong nangyari sa'yo? Ba't ganito ka nakapayat? Tapos hindi ka na lumaki. Nasaan ba yung nanay mo? Halos maiyak na si Gwen dahil sa sitwasyon ni Rita. Umiling naman ang bata. Wala po. Iniwan na po ako. Hindi ko na po alam kung saan siya pumunta. Kaya simula pa noon, palaboy-laboy na lang ako. Hindi na napigil ni Gwen ang kanyang mga luha lalo nang makita niya sa mga mata ni Rita ang kirot at kalungkutan. Lalo pa nang maiyak na rin ito. Shh! Tahan na. Gusto mo bang sumama ka sa akin? Saan po tayo pupunta? Sa bahay. Gusto mo ba yun? Simula ngayon, ako nang mag-aalaga sa'yo. Ako nang tatayo mong nanay. Talaga po? Gustong gusto ko po yun ate. Sa kabila ng maruming pangangatawa ni Rita, hindi nag-alinlangan si Gwen na yakapin ito. Kasabay ang muling pagtulo ng kanyang mga luha. Huwag kang mag-alala. Magmula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Ako nang magpapalaki sa'yo. Pag-aaralin kita at bibigyan ng magandang buhay. Lumapit sa Limuel. May bahagyang pag-aalala sa mukha habang pinagmamasdan si Gwen at Rita. Napansin kagad nito ang mahigpit na yakapan ng dalawa at ang mga luhang pumapatak mula sa mga mata ni Gwen. Wifey, okay ka lang ba? Maingat nitong tanong habang hinihimas ang likod ni Gwen. Habi, gusto ko sanang ampunin si Rita. Okay lang ba? Estudyante ko siya dati nung volunteer teacher pa ako. Ngayon, iniwan na siya ng kanyang nanay kaya palaboy na lang siya kung saan-saan. Bakas ang pakiusap sa tinig ni Gwen habang hawak-hawak pa rin niya ang kamay ng bata. Kung yan ang gusto mo, wifey, suportado kita. Hindi nagdalawang isip si Limuel. Lumuhod ito sa harapan ni Rita at pinisil ang maliit nitong balikat. Mula ngayon, kami ng pamilya mo, Rita. Gusto mo ba yun? Hindi ka pababayaan ng asawa ko. Labis yan kung magmahal eh. Opo, gustong gusto ko po. Napaluhang muli si Gwen at niyakap si Limuel ng mahigpit. Si Rita naman, bagamat nahihiya, ay hindi maitago ang ngiti at pag-asa sa kaniyang muka. Salamat po talaga. Makikita sa mga mata ng bata ang muling pagsibol ng pag-asa. Isang pag-asang matagal nang namatay para sa kanya. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Sa tulong ng ilang legal na proseso, inampun ni Gwen at Limuel si Rita. At mula noon, itinuring nila itong tunay na anak. Walang labis, walang kulang. Hanggang sa muling lumipas sa mga taon. Hindi nagtagal, biniyayaan pa sina Limuel at Gwen ng isa pang munting anghel. Si Liam. Isang hapon habang abala si Gwen sa kusina, naglalaro naman sa garden si Rita at Liam.
Nasa edad 13 na si Rita ngayon. Malapit na sila ni Liam sa isa't isa. Parang tunay na magkapatid. Maya-maya, habang naglalaro si Rita at Liam, may lumapit na batang kapitbahay sa kanila. Si Nico. Ampun ka lang pala, Rita. Buti pa si Liam, tunay na anak nila. Biglang pinukol ni Nico ng pang-aasar si Rita. Bumagsak naman ang mukha ni Rita sa hiya at sakit. Ano naman ang masama kung ampun si Ate Rita? Pumagitna si Liam sa eksena dahil hindi nito nagustuhan ang sinabi ng bata. Di ibig sabihin salot lang siya. Hindi naman siya tunay na anak, kaya dapat sa kagaya niya, hindi minamahal at pinapabayaan lang sa kalye. Pangangatwiran ni Nico. Ang salbahe mo naman, Nico. Hindi naman kailangan maging tunay na anak nila mama si ate para mahalin. Basta kami, tanggap namin siya at mahal namin siya kahit tunay ko man siyang kapatid o hindi. Kasi ganun ang tunay na pagmamahal at hindi yun magbabago. Napatulala si Nico sa tapang ni Liam, habang si Rita naman, hindi na napigilang mapaiyak. Hindi dahil sa sakit kundi sa mga salitang narinig niya mula kay Liam. Basta, kahit anong sabihin mo, ampun pa rin siya. Patuloy nung Nico. Bakit ba ang hilig mong mang-away? Hindi ka lang love ng tatay mo, ganyan ka na. Natigilan si Nico matapos yung sabihin ni Liam. Ilang saglit pa'y tumakbo na ito, paalis habang umiiyak. Oh, anong nangyayari doon? Bakit umiyak si Nico? May ginawa ba kayo? Sakto namang lumabas si Gwen. Lumapit ito sa kanila. Maging si Lemuel ay narinig din ang komosyon. Liam, inaway mo ba yun? Kalmadong tanong ni Lemuel. Dad, wala pong kasalanan sa Liam. Ipinagtanggol niya lang po ako. Si Rita na ang sumagot. Talaga? Ano po bang ginawa sa'yo ni Nico? Usisa ni Gwen. Inaasar po ni Nico si Ate Rita na ampun daw at kung ano-ano pa pong masakit na salita. Hindi po ako makakapayag na aawayin niya si Ate Rita. Wala naman po sa kanyang ginagawa Kaya po pinagsabihan ko siya at sinabi ko na kaya siguro salbahe siya kasi hindi siya love ng tatay niya. Tapos ayun po, umiyak na siya, tumakbo. Si Liam naman ang nagpaliwanag. Napangiti si Gwen at agad na niyakap si Rita at Liam. Mabuti naman at marunong kang lumaban sa mali anak, Liam. Proud na proud ako sa'yo. Pero basta, wag na wag kang mananakit. Okay po? Opo, Mami. At ikaw naman, Rita anak, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo kahit kanino. Sa bahay na to, pamilya tayo. Walang ampon, walang hindi tunay. Basta lagi niyong tatandaan na ang pagmamahal namin sa inyo ay pantay-pantay. Baling ni Lemuel kay Rita at binigyan ito ng katiyakan. Nagpatuloy ang araw na yon ng may mas matibay na samahan sa kanilang pamilya. Pagkatapos nilang aliwin si Rita at Liam, naglakad si Gwen at Lemuel papunta sa veranda. Umupo sila sa wooden bench na gawa pa noong kasal nila. Medyo faded na ang kulay pero matibay pa rin. Parang relasyon nila. Tahimik muna sila habang pinagmamasdan ng dalawang bata na naglalaro mula sa hardin. Alam mo, Habi, minsan natatakot pa rin ako. Maingat na sambit ni Gwen habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Lemuel. Takot saan, wifey? Takot na hindi ko magampanan ng tama yung pagiging ina ko. Hindi ako perfect, Lemuel. Baka isang araw, maisip ni Rita at Liam na hindi sapat yung pagmamahal ko. Hinaplos na Lemuel ang buhok ni Gwen. Hinayaan itong magsalita. Minsan kasi naiisip ko, paano kung hindi ko maibigay lahat ng deserve nila? Baka matulad ako sa magulang ni Rita na nang iwan sa kanya noon. Saglit na tumigil si Gwen at pilit nilulunok ang sariling laway dahil sa kabang pumupuno sa dibdib niya. Hinawakan naman ni Lemuel ang kamay ni Gwen at hinaplos ito ng marahan. Wifey, ang pagiging magulang, hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi tungkol sa kayang ibigay lahat ng gusto nila. Ang mahalaga, alam nila na kahit anong mangyari, hindi natin sila iiwan. Tumango si Gwen.
pilit pinapakalma ang sarili. At kung pagmamahal ang sukatan, sobra-sobrang binibigay mo, Gwen. Hindi mo lang sila minamahal bilang ina. Minamahal mo sila bilang ikaw. Buo, walang kulang. At yun ang hindi nila makakalimutan. Salamat, Habi. Salamat kasi hindi mo pinaparamdam sa akin na nag-iisa ako. Hindi ka naman talaga nag-iisa, wifey. Magkasangga tayo dito. Sa pagod, sa saya, sa gulo, sa pagmamahalan. Sandali silang binalot ng katahimikan matapos yon. At saka, wifey, hindi mo kailangang maging perpekto para maging mahalaga. Ang mga bata, hindi nila mamahalin ng perpekto. Ang mamahalin nila, yung taong pinipili silang mahalin araw-araw. Kahit mahirap, kahit minsan pagod ka na. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Gwen. Pero ngayon, hindi na ito dahil sa takot kundi dahil sa paggaan ng kaniyang pakiramdam. Marahan siyang umangat at hinarap si Limuel. Pangako, Habi, hanggang sa huling hininga ko, mamahalin ko sila. Mamahalin ko kayo. Ngumiti si Limuel. Tinanggal ang mga luhang pumapatak sa pisngi ni Gwen gamit ang hinlalaki. Alam ko, at hindi mo kailangang mangako, Gwen. Kasi kahit wala kang sabihin, ramdam naming lahat. Ramdam ko. Araw-araw. Hinapit ni Limuel si Gwen papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Tila gustong ipadama sa asawa ang tibay ng kanilang samahan. Maya-maya, naramdaman nila ang maliliit na katawan na sumisiksik sa pagitan nila. Mommy, Daddy, yakap din ako! Pagmamakaawa ni Liam, kasunod sa Rita na tahimik na ngumiti, pero mabilis ding yumakap sa kanila. Ako rin po. Nagkatitigan si Gwen at Limuel. Pareho silang napangiti habang pinapayakap si Liam at Rita. Sa gitna ng yakap na yon, habang ramdam nila ang init ng bawat isa, alam nilang ito na ang pinakamagandang biyayang natanggap nila. Isang pamilyang hindi lang binuo ng dugo kundi ng tunay na pagmamahal. Daddy, smell mo yung armpit ko. Sinunod naman ni Limuel ang kaniyang anak. At matapos amuyin ang kilikili ni Liam, nagpanggap itong hinimatay. Hala ka, Liam, ang asim kasi ng armpit mo. Pananakot ni Rita. Ipaamoy mo ulit yung kabila, anak. Magigising ulit yan. Kaagad namang sumunod si Liam. Ngunit nahuli siya ng kaniyang ama at kiniliti ng walang humpay. Ang sandaling yun ay nauwi sa kanilang tawanan na animoy wala ng bukas. Lumipas ang mga taon na puno ng tawanan, pag-aaruga at pagmamahalan sa tahanan ni Gwen at Limuel. Lumaki si Rita at Liam na may matibay na pundasyon ng pagmamahal, respeto at kabutihang loob. Sa bawat paglipas ng araw, lalong tumibay ang samahan ng kanilang pamilya. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil pinili nilang mahalin ang isa't isa ng buong puso. Ang mga magulang ni Gwen na sina Don Eduardo at Doña Adelina nang minsang nawalan ng anak, kaya pakiramdam ng mga ito'y hindi sapat ang nalalabi nilang mga araw sa mundo para bawiin ang mga nasayang na panahon na hindi nila nakasama si Gwen. Pero dahil sa mga apo nila, abot langit ang saya nila at kontento na sila sa buhay na meron sila ngayon. Dito nila binabawi ang mga panahong nasayang noon. Samantala, si Aling Sylvia na matagal nang naging gabay at kaagapay ni Gwen ay tuluyan ng nanirahan sa kanila. Kasama niya sa bawat pagdiriwang, sa bawat kwentuhan at sa bawat pangarap na meron sila para sa kinabukasan. Dito niya nahanap ang kapayapaan sa magulong mundo. Marangya ang buhay nila. Magarbo ang tahanan at malawak ang bakuran. Ngunit higit sa lahat, pinagyayaman nila ang mga bagay na hindi nasusukat ng salapi. Ito ay ang pagkakaunawaan, ang pagkakaisa, at ang walang kapantay na pagmamahalan. At sa bawat pagdaan ng panahon, isang bagay ang hindi nagbago. Ito ang tibay ng puso at pamilya na siyang tunay na yaman nila. Sa gitna ng mga pagkakamali, kabiguan
at hindi inaasahang pangyayari. May mga biyayang dumarating na nagbubukas ng bagong daan tungo sa katuparan ng mga pangarap. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kadaling makarating sa finish line, kundi sa tapang mong humarap sa mga hindi mo inaasahan, sa kakayahan mong yakapin ng mga pagbabagong hatid ng buhay, at sa paninindigan mong kumapit sa pangarap mo ng buong puso. Ang kwento ni Limuel at Gwen ay paalala na minsan ang totoong pag-ibig ay hindi dumarating sa magarang simula, kundi umuusbong sa gitna ng mga pagsubok, sa piling ng dalawang pusong marunong tumanggap, umunawa at magmahal ng buo. Sa huli, hindi ang simula ang huhubog sa atin, kundi ang lakas ng loob nating maniwala na sa kabila ng lahat ng pagkakadapa, pagkakamali, at hindi perpektong pagkakataon, karapat-dapat pa rin tayong mahalin, mangarap, at magsimulang muli. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.